Magandang umaga po sa ating lahat. Minsan matuwa ka dahil sa nag-jive or nag-align yung hymn sa message. Yung sa hymn na ating inawit, merong binanggit doon na Hearer of prayer, O guide aright, each word and deed of mine. Life's battle, teach me how to fight and be the victory thine. So mahalaga yung kilala natin yung nakakapakinig at tumutugon sa ating panalangin. Dito sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, nasa tama pagkabilang ko, pang-walo na tayo atang book ng mga minor prophets. Sa Habakuk na po tayo. Habakuk. Ngayong araw na ito, we are gonna have two messages from this book. Ngayon sa chapter 1 muna tayo. Sa Habakuk chapter 1, verses 1, pero babasahin natin hanggang 1 to 17. Kasi parang overview din and medyo malawak yung i-cover natin pagdating sa mensahe ng Book of the Prophet Habakuk. Nais kong umpisahan sa tanong kayo na kasi na-share ni Kuya Manny na yung pag-i-reminisce mo looking back sa mga nangyari in the past, makita mo yung goodness ng Panginoon. Pero sa ating paglalakbay bilang mga tao ng Diyos, sumantong na ba tayo sa puntong nagtatanong tayo sa Diyos kung bakit tila hindi siya sumasagot sa ating mga panalangin? Na bakit minsan walang tulong na dumarating mula sa Diyos kapag meron tayong mga suliranin na mabibigat sa buhay? O kaya naman, bakit patuloy ang pamayagpag ng kasamaan, karahasan sa ating paligid kung tunay na ang Diyos ay makapangyarihan at namamahala sa kasaysayan? So ganitong uri ng mga tanong ang ibinato o masabi ating complain o daing ni Prophet Habakuk sa ating Panginoon dito sa unang kabanata ng Habakuk. So with that, ating basahin ang Habakuk chapter 1. Ito po ang di nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos sa salin ng ang bagong ang Biblia. Ang pahayag ng Diyos na nakita ni Propeta Habakuk. O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo papakinggan? O dadaing sa iyo ng karahasan at hindi ka magliligtas? Bakit mo hinahayaang makita ko ang kamalian at tingnan ang kasamaan? Ang kasiraan at karahasan ay nasa harapan ko. Paglalaban at pagtatalo ay lumilitaw. Kaya't ang batas ay hindi pinapansin at ang katarungan ay hindi kailanman nangingibabaw. Sapagkat pinaliligiran ng masama ang matuwid, kaya't ang katarungan ay nababaluktot. Magmasid kayo, ito yung reply ng Panginoon. Verse 5, magmasid kayo sa mga bansa at tumingin kayo, mamangha at magtaka, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga araw na hindi ninyo paniniwalaan kapag sinabi sa inyo. Sapagkat narito, aking ginigising ang mga Kaldeyo, ang malupit at marahas na bansa, na lumalakad sa kaluwangan ng lupa upang sakupin ang mga tahanang hindi kanila. Sila'y kakilakilabot at nakakatakot. Ang kanilang katarungan at karangalan ay mula sa kanilang sarili. Ang kanilang mga kabayo ay matutulin kaysa mga leopardo, higit na mabangis kaysa panggabing asong gubat, at ang kanilang mga bayo ay mabibilis. Ang kanilang mga bayo ay galing sa malayo. Sila'y lumilipad na parang agila na nagmamadali upang manakmal. Silang lahat ay dumarating para sa karahasan na may mukhang pasulong. Kanilang tinitipon ang mga bihag na parang buhangin. Kanilang tinutuya ang mga hari at ang mga pinuno ay kanilang pinagtatawanan. Kanilang kinukutya ang bawat tanggulan sapagkat kanilang binubuntunan ang lupa at sinasakop ito. Pagkatapos ay lalampas sila na parang hangin at magpapatuloy. Mga taong nagkasala na ang sarili nilang kapangyarihan ay ang kanilang Diyos. Ito yung reply ni Habakuk verse 12.
Di ba ikaw ay mula sa walang hanggan, O Panginoon kong Diyos, aking banal? Kami ay hindi mamamatay, O Panginoon. Iyong itinakda sila sa paghuhukom at ikaw, O malaking bato, ang nagtatag sa kanila upang magtuwid. Ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ang taong masasama at tumatahimik ka kapag sinasakmal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa kanya? Sapagkat ginagawa mo ang mga tao na gaya ng mga isda sa dagat, gaya ng mga gumagapang na bagay na walang namumuno. Kanyang binubuhat silang lahat sa pamamagitan ng bingwit, kanyang hinuhuli sila sa kanyang lambat, at kanyang tinitipon sila sa kanyang panghuli, kaya't siya'y nagagalak at nagsasaya. Kaya't siya'y naghahandog sa kanyang lambat at nagsusunog ng kamanyang sa kanyang panghuli, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyo'y nabubuhay siya sa karangyaan at ang kanyang pagkain ay sagana. And verse 17, patuloy ba niyang aalisan ng laman ang kanyang lambat at walang habag na papatayin ang mga bansa magpakailanman. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita, tayo manalangin. O Panginoon, mabigat ang damdamin ng propeta na aming aralin ngayong umagang ito. Si Propetang Habakuk. Narinig namin ang daing ng kanyang puso. Maaring naguguluhang puso sa kanyang naranasan, sa kanyang nakikita, sa kanyang paligid. At kami din ay maaring nalagay sa ganitong pagkakataon na hindi namin ma-reconcile. We are struggling to reconcile your goodness, your sovereignty, at ang aming kalagayan, ang nakikita namin sa aming paligid. Pero O Diyos, dahil ikaw ay banal, alam namin na matuwid ka na magpapataw ng hatol. At nawa sa aming pag-aaral ngayong umaga, makita namin ito ng malinaw. At ito'y magdulot sa amin na tumawag pa sa inyo, O Diyos. Mamalaging tumatawag sa iyong pangalan dahil ikaw ay kilala namin na tumutugon sa aming panalangin. Mangusap ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa, mga kaibigan namin, lalo ang inyong mga tao na maaring dumadaan sa kabigatan ngayong araw na ito. Ito pang aming dalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang propetang Habakuk po, simple lang ang mensahe ng aklat na ito or ng mensahe sa propetang ito. Na katulad ni Job, tinatawag ng mga scholars ang Habakuk na parang faithful protest. Na siya ay nagbibigay ng protesta, hindi laban sa Diyos, kanyang ino-open yung kanyang mga hinaing sa kanyang nakikita. At ito ay kanyang pagkipag-niig sa Diyos. Kaya nga sa ating binasa, nakita natin yung 2 to 4, yun yung unang complaint or daing ni Habakuk. Parang dialogue ito, si Habakuk at ang Diyos tumugon sa kanya. Merong second complaint at tinugunan din naman ng ating Panginoong Diyos. So katulad ni Job, tayo pamilyar sa aklat na iyon, hinanap niya ang katarungan kung saan sa kanyang mga daing sa Diyos ay natuto siyang magtiwala at maghintay sa kanya sa latter part ng book na ito. At ito yung maganda dito dahil yung propetang Habakuk, yung name niya sa Hebrew ay Habakuk, na galing sa Hebrew word na kabak, ang ibig sabihin ay embrace o yakap. So bagong pangalan kung magkakaanak kayo, no? Kaya sa oras ng daing natin ng kabigatan, walang ibang makapagbigay ng tunay na comfort sa atin kundi ang yakap ng Diyos na soberano at marunong na Diyos sa ating at marunong na Diyos na kung saan tinatawag tayo to communicate with Him, to direct even our complaints sa Kanya. Kaya nga sa ating Catechism, Baptist Catechism, question 105, ang tanong doon, what is prayer? Ang unang part ng sagot doon, sabi doon ay, prayer is an offering up of our desires to God. Yung ating nialaman ng ating mga puso. Hindi lang ito pagbabanggit ng kung sino ang Diyos, kundi yung laman ng ating mga puso dahil kilala natin ang ating Diyos. So ngayong umagang ito yung mensahe na ating pagbubulayan. Ang panalangin ng ating puso ay tinutugunan ng Panginoon
ayon sa kanyang banal na kalooban upang tayo'y patuloy na tumawag sa Kanya. The Lord answers the cry of our hearts according to His holy will, that we may persist in calling upon Him. Dito makita natin si Habakuk, siya'y nagpatuloy na tumawag sa Panginoon. At makikita natin then later na ang pagtugon ng Panginoon ay ayon sa kanyang kalooban. So sinimulan sa teksto natin na verse 2, yung mga salita na nagpapahayag ng complaint o kaya takot ni Habakuk sa verse 2, sabi doon, "O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at di mo papakinggan, o dadaing sa iyo ng karahasan at hindi ka magliligtas." Kung titigan nyo na ibang-iba yung language ni Habakuk sa ibang mga propeta. Right? Ato, nakita natin yung human side. Though positive, kay Jonah kasi negative, tumakbo siya no? Ito, human side, positive in such a way na kahit may complaint siya, tumawag pa rin siya sa Panginoon. Hindi siya tumawag sa ibang Diyos-Diyosan o kaya lumayo sa Panginoon. Kaya ngayong pambungad na salitang lumabas sa bibig ni Habakuk ay nagpapakita na parang yung pagod na siya sa nakikita niyang karahasan, at tila yung mga words dito ay daing ng puso na nawawala na ng pag-asa dahil sa kanyang nakikita. Pero ang mga salitang ding ito ay sa form ng panalangin. May mga ilang mga scholar na sinasabi, like itong sa ESV Study Bible, na hindi daw prayer itong part na ito sa chapter 3 pa. Pero nakikita ko dito na ito'y panalangin din ni Habakuk. Daingin ng kanyang mga puso na directed sa ating Panginoon. So yung complaint ni Habakuk, gumamit siya ng salita ng, di ba, doon ay sa Tagalog, "Hanggang kailan ako hihingi ng tulong o dadaing sa iyo?" So dalawang word sa Hebrew na kung saan kapag may kita mo ito sa konteksto ng paggagamit sa salita ng Diyos, ito yung mga daing para iligtas ng Panginoon mula sa panganib. Okay? O kaya naman, for example, yung salitang cry dito ay pag-iyak sa Panginoon sa panahon ng matinding kalungkutan. Like si Jonah, di ba, tumawag siya sa Panginoon sa panahon ng distress, nung nasa loob siya ng malaking isda, pero siya'y pinakinggan ng Panginoon. At bukod pa doon, yung salitang ginamit dito ni Habakuk ay nagpapakita na sa pagdaing niya sa Panginoon ay walang ibang makapagbigay ng tugon kundi ang Panginoon lamang. Kaya hindi siya pwedeng dumaing sa iba o sa tao o kaya sa kapwa niyang propeta. Kaya maingat na ginamit ito ni Jonah. So, ang tanong natin, anong nangyari sa pagdaing ni Habakuk sa Panginoon? Parang inassume dito ni Habakuk na na walang ginagawa ang Panginoon. Mabigat yung language, sabi doon sa verse 2 again, "Tumatawag ako sa iyo, humingi ako ng tulong sa iyo, hindi mo pinapakinggan. O dadaing ako sa iyo ng karahasan, hindi ka mariligtas." Sa literatura ng Hebreo at Griego, kung makikita natin, ito yung strongest way to reject an statement. Parang sabi niya, "Never mo akong pinakinggan, O Diyos. Tumawag ako sa iyo, never kang nakinig sa akin." Ganun pa man, may kita natin na ito'y pagtawag pa din sa Diyos. So, makita natin na tayong mga tao ng Diyos, meron tayong mga legitimate concerns. Na it is okay to cry unto the Lord. Hindi natin pwedeng i-fake na, "Lord, okay lang ako, mag-pray ako sa iyo." Hindi. You can cry unto God. Gaya ng ginagawa ni Propetang Habakuk. So, itong sa pag-iyak ni Habakuk sa Diyos, makita natin yung dalawang bagay, yung laman nito. Una, yung pagtugon ng Panginoon. Iniiyak niya yung pagtugon ng Panginoon sa kanilang matinding kaguluhan, yung sa first complaint niya, 2-4. Pangalawa, iniiyak ni Habakuk yung pagkilos ng Panginoon ayon sa kanyang katangian. So yung una, he's crying to God na, "Tugunan mo kami kasi mabigat itong naranasan namin." Yung ikalawa, yung action ng Panginoon, gusto niyang makita na yung action ng Panginoon ay consistent sa kung sino siya. Kaya later, yung mga question niya na, "Di ba banal ka? Bakit ito yung nangyayari sa amin?"
Sa ating unang punto, ang iniiyak ni Habakuk, yung laman ng kanyang daing sa Diyos, ang pagtugon ng Diyos sa kanilang matinding kaguluhan. Note first na yung sa panalangin na ito ni Habakuk, hindi nawala yung kanyang pagkilala sa Diyos. Ano yung unang word na lumabas sa bibig ni Habakuk sa kanyang complaint? O Panginoon. Yahweh. Still he recognized that he is complaining or crying to Yahweh, the covenantal name of God. At dito sa chapter na ito, 3 beses na binanggit yung salitang Panginoon, na hindi na nakalimutan na sa pag-iyak niya sa Panginoon, he is crying to the Lord of Hosts. Siya ay umiiyak sa Panginoon ng mga tao na tapat na tumutugon sa kanyang mga pangako. So, kung titignan natin, walang problema kay Habakuk sa kanyang knowledge of who God is. So, what's the problem? Anong problema niya? We'll know later. Okay? Itong matinding kaguluhan na binabanggit ni Habakuk na hinihingi na yung pagtugon ng Panginoon. Kasi kung babalikan niyo yung konteksto, itong Habakuk, sa 2 Kings 21 to 23. 2 Kings 21 to 23, makita natin na si Prophet Josiah, ni-reform niya ang buong bayan ng Israel. Actually, nagsimula sa temple worship. Dahil nga, yung mga sinundan na hari ni Josiah, ito yung napakasamang hari. Okay, kilala nyo ba sila? Sila si Manasseh at si Amon. Itong magtatay na ito, sila yung pinakamasamang hari sa Huda, na kung saan doon binanggit ng Panginoon explicitly na because of what they did, sila ipapatapon. Papatapon sila sa Babylonia. Ang context nito about 600 BC, kung saan umaahon na yung pagtatagumpay ng Babylonia, at dito makikita natin na gagamitin ng Panginoon ang Babylonia para parusahan ang kanyang mga tao. Si Manasseh po ay anak ni Hezekiah. Sa 2 Kings 21 yan. Gaano siya kasama? Ito yung mga ginawa niya. Nagtayo siya ng altar ng Diyos-Diyosan saan? Sa bahay ng Diyos mismo. Ano pa? Yung kanyang anak ay inalay niya bilang handog na sinusunog sa mga Diyos-Diyosan. Ano pa? Gumawa siya ng kasamaang, sabi doon sa 2 Kings 21 verse 16, gumawa siya ng kasamaan na higit sa ginawa ng mga pagano. So yung kasamaan ng haring ito, mas masama pa sa kasamaan ng mga pagano. Imagine hari siya ng tao ng Diyos. Pero yung kasamaan niya, higit pa sa ginawa ng mga pagano. At sa verse 16 ng 2 Kings 21, sinabi pa doon, siya nagpadanak ng napakaraming dugong walang sala. So yung mga innocent people of God, in a sense na sila ay mga mamamayan ng Diyos, ay pinagpapatay niya. Mga walang sala na pinagpapatay niya. At yung kanyang anak, na sumunod sa kanya, siyempre like father, like son, ano ginawa ni Amon? Si Amon lang naman po ay nasa 2 Kings 21 din yan, sumunod sa hakbang ng kanyang ama. Explicitly sinabi doon na tinalikuran niya si Yahweh. Hari ito tinalikuran niya si Yahweh. So anong ginawa ng mga lingkod niya? So merong nagsabwatan ng mga lingkod ni Amon na pinatay siya. So, nakita ng mamamayan yon. Yung mamamayan naman, ang ginawa nila, nagpulong sila para patayin naman yung mga nagsabwatan. Imagine, Israel, God's people, pero nangyari, pagdanak ng dugo, patayan sa kanila. So ito yung sight na nakita ni Habakuk. Kaya mapansin yung yung sa daing ni Habakuk, sabi niya, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi ko papakinggan? Maayos nakita niya, pinatay nung mga mga lingkod ni Amon, yung hari. Maaaring nag-pray si Habakuk noon. And then nakita niyo, pinatay naman nagsabwatan ng mga mamamayan. So, nagpapatayin na sila. Kaya sa verse 2 sinabi doon, o dadaing sa iyo ng karahasan. Na nakita niya right before his eyes na yung violence sa nation ng Israel ay talamak at parang walang nangyayari. Parang nandun si Prophet Habakuk, parang walang ginagawa ang Panginoong Diyos. So dahil sa kailang kasamaan, kaya
hinanda ng Panginoon ang parusa laban sa Israel. So sa daing na ito ni Habakuk sa unang portion na ito, nakita natin doon na walang tulong na dumarating, laganap ang kamalian at kasamaan. Kaya nga sa verse 3a, sabi doon, bakit mo hinahayaang makita ko ang kamalian? May ibang translation na sinasabi, why do you force me to behold evil? Kasi nasa bayan siya ng Israel, ang tingin ni Habakuk, he is a prophet of a holy God. Bakit parang pino-force mo ako na makita itong nagpapatay ng mga taong ito? So ganun yung language ni Habakuk, na nakita niya na nananaig ang kasiraan at karahasan. At ito'y nangyayari sa harapan niya. So, kaya pag binasa niyo yung Habakuk chapter 1, yung mga word doon na kasiraan at karahasan ay nasa harapan ko, paglalaban at pagtatalo ay lumilitaw. So, alam niyo yung konteksto. Ganun din ang nangyari sa bayan nila. So, no wonder bakit ganitong pagdaing ni Habakuk. Kasi nakikita niya sa kanyang mga mata, ang tao ng Diyos ay nagsasakmalan, nagpapatayan. And bukod pa dito, nakita din ni Habakuk yung tila walang pangil ang batas, walang kapangyarihan ang batas. Sabi sa verse 4, kaya't ang batas ay hindi pinapansin at ang katarungan ay hindi kailanman nangingibabaw. So merong batas, it's the moral law. And then sa kanilang kingdom, ethnic kingdom, Israel, yung ceremonial law na nag-guide sa kanila, and also yung judicial law na merong kailangang batas para parusahan yung gumagawa ng kasamaan. Pero paano kung yung hari din mismo, di ba, yung nangunguna sa katigasan ng ulo? Hindi na, so merong batas sila doon, maaaring yung moral law nakalagay doon, 10 Commandments, pero walang pangil. Parang sa panahon natin ngayon, di ba, may batas, pero walang pangil. So they neglect the law. At sa ibang salin, the law is numb. So parang manhid. So parang hindi nila maramdaman yung batas during their days na ini-implement sa kanilang panahon. So nakita ni Habakuk yung bagsik ng pagdurusa nila, kaya nagpahayag si Habakuk ng yung tinatawag ng mga scholars na yung multiplication ng words niya dito, ito yung mga synonyms lang ng injustice. Like, trouble, destruction, strife, and conflict sa iba't ibang mga salin. So, kaya ang dinadaing niya sa Panginoon, bakit mo hinahayaang makita ko ang kamalian at tingnan ang kasamaan? Bakit lahat ito ay nakita ko bilang propeta mo, O Diyos na banal? So, ito yung daing ni Habakuk. So walang pangilang batas, karahasan sa paligid niya, laganap ang kamalian, patayan, sakmalan, at bukod pa doon, baluktot ang katarungan. Ang concern ni Habakuk, hindi lamang sa hindi na itatama ang mali, pati ang katuwiran ay nadadaig ng kasamaan. Diba? It's one thing na, okay, may ginawang mali sa bayan nila. Hindi lang yun yung problema niya . Even yung katuwiran na dapat mamalagi doon, nadadaig ng kasamaan. So yun yung complaint ni Habakuk. So nanalangin siya sa Diyos dahil sa kanyang malasakit, take note, hindi sa kanyang sarili, kundi sa batas at katarungan. Di ba yun yung concern ni Habakuk dito? Na yung batas ng Panginoon hindi pinapansin, yung katarungan hindi nangingibabaw sa verse 4. At again sa verse 4 ulit, sapagkat pinaliligiran ng masama ang matuwid, kaya't ang katarungan ay nababaluktot. So ganun ang nangyayari sa bayan ng Diyos. So ang tanong natin dito, bakit hinahayaan ng Diyos na baliwalain ang kanyang batas ng kanyang bayan mismo? Bakit hinahayaan ng Diyos na manaig yung kawalan ng katarungan? Ito yung daing ni Habakuk, hindi niya ma-reconcile. If God is the God of justice, bakit nangyayari ito? Nakitang nyo rin ba yan minsan sa inyong sarili? Bakit namamayagpag ang kasamaan kung merong Diyos na banal? Maraming mga naging atheist dahil sa ganyang katanungan.
Pinipilit lang i-reconcile yung mga bagay na ito. Kaya ito yung naging struggle ni Habakuk. Na tila sinasabi niya, Panginoon, itong nakikita kong karahasan, nalulunod na ako sa kabigatan dahil sa nakikita ko sa aking paligid. Na parang sabi niya, alam ko, Panginoon, na mabuti ka, pero bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari sa iyong bayan mismo na binili mo, ng iyong, na tinubos mo mula sa pagkaalipin? So ang concern ni Habakuk ay hindi sa kanyang sarili. Ang concern ni Habakuk sa daing na ito ay ang kaluwalhatian ng Diyos na makita doon mismo sa kanyang mga tao. Kaya nga ito yung, di ko nabanggit ang title kanina, ang title nito is yung A Cry of a Perplexed Heart. Ang daing ng naguguluhang puso. Naguguluhan si Habakuk pero dumaing pa rin siya sa Panginoon. So ang punto dito, ang iyak ng kanyang puso ay dahil sa kabigatan na kilala niya ang Diyos at ang karahasan na ito ang hamon sa kanya na ilapat ang kanyang nalaman tungkol sa Diyos. So there's no problem with his knowledge about yung God is the covenant making God. Pero paano ialapat yun sa kanyang sitwasyon ngayon? Diba sa ating mga reform, we know that God is sovereign. Pero pag dumadaan tayo sa kabigatan, minsan hirap tayong ilapat no? Parang may isang language ng isang tao na hinahirapan siyang takpan ng theology yung kanyang kabigatan. Pero hindi yun yung ating utos ng Panginoon na takpan mo ng theology yung kabigatan mo Kundi dumaing ka sa Panginoon, nakilala mo. Yun yung mahalaga doon. So, dito, hindi natin masabi na hindi kilala ni Habakuk ang Diyos. The prophet is not turning away from God in his complaint, but is instead turning to God with his confusion, which is a legitimate expression of the biblical lament tradition. Pag binasa niyo yung Jeremiah, di ba may questions Jeremiah sa chapter 12, chapter 20 na, hanggang kailan, O Diyos? And then pag binasa mo yung Psalms, may mga daing doon na hanggang kailan ako dadaing sa iyo, ang aking mga buto ay nangihina. Na dito may kita natin na it is a cry of a soul that is willing to listen to God. And it is possible for a believer to question God due to the world around us and the flesh within us. Posible. Di ko sabi na dapat gawin nyo, pero posible sa kainaan natin na tanungin ng Diyos, dumaing sa Diyos. Hindi tayo dito na parang kailangang formal lang tayo sa Diyos, walang iyak, walang tatangis. Pero pinakita sa atin dito na kahit yung propeta ng Diyos umiyak sa kanyang, dumaing sa kanyang harapan. Maaring sa ibang salin, nagreklamo sa harapan ng Diyos. Pero yung take note, yung reklamo niya hindi sa hindi sa discomfort lang na ay ang init naman Diyos, bakit ganito ka, unfair ka? Hindi Nakita niya yung karahasan ng bayan. So ito yung nag-i-spring mula sa pagkakilala niya na kung sino ang Diyos. So ang hamon dito sa atin, sa iyong madidilim at mabibigat na karahasan, huwag mong kalimutan ang panalangin. Kahit patila sa iyong paningin, wala itong pinupuntahan. Huwag natin kalimutan ang panalangin. So itong unang daing ni Habakuk ay dahil sa kanyang karahasan, karanasan sa mundo, nakita niya sa mundo. And kung iisipin natin, kailangan, it is something that needs to be expected. Ano yung expect natin sa mundong masama, di ba? Now, mas mabigat yung ikalawang complaint ni Habakuk. Bakit? Kasi, hindi lang sa nakikita niya sa mundo na puno ng karahasan, tila sa tugon ng Panginoon sa kanya, bakit parang sa harapan ng Diyos nangyayari ito? So, dun sa parang horizontal muna, di ba? Tama, horizontal. Nakita niya sa kanyang bayan. Pero vertically, hindi nangyayari yun ng na parang absent ang Diyos Na nasa harapan ng Diyos yung karahasan na yon. At yun yung ikalawang complaint ni Habakuk sa tugon ng Panginoon sa kanya. So, yung sa laman ng persistent cry ni Habakuk, hindi lang yung hinihingi na yung pagtugon ng Diyos sa kanilang matinding kaguluhan, kundi yung pagkilos ng Diyos ayon sa kanyang katangian. So dito sa next portion ng complaint, verses 12 to 17,
hihilingin niya sa Panginoon yung consistency ng action ng Diyos. Pero before we go there, tignan natin muna ano ba yung naging tugon ng Panginoon sa kanya. Take note na hindi tinugunan isa-isa ng Diyos ang daing ni Habakuk. Makita niyo yan sa verse 5. Na, di ba sinabi ni Habakuk, okay, may violence, merong destruction, your law is being paralyzed. Hindi tinugunan ng Panginoon, wait lang, ayusin ko lahat yan, mawawala yung violence, mawawala ito. Anong ginawa ng Panginoon? Ipapadala niya ang mas masamang bayan para parusahan ang kanyang mga tao. Sabi na ba ako, wait, ba't ganun? Masama itong bayan na ito, tapos magpapadala ka ng mas masamang bayan para parusahan ang iyong mga tao. Hindi ka pwedeng i-resolve mo na lang yan because you are the faithful God. You can punish your people. Pero bakit gagamit ka ng isang masamang bayan? Kaya nga sinabi sa verse 5, sabi kay Habakuk doon ng Panginoon, hindi lang kay Habakuk actually, sa mga kabasa nito, na look among the nations, magmasid kayo sa mga bansa, at tumingin kayo, mamangha at magtaka, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga araw na hindi ninyo paniniwalaan kapag sinabi ko sa inyo. Sinabi ng Panginoon kay Habakuk, okay, you won't believe if I tell you this. Naniwala ba si Habakuk? Hindi. Sabi ng Diyos, hindi ka maniniwala. Hindi talaga naniwala si Habakuk. Na parang it's unthinkable. Nagagamit ang Panginoon ng isang masamang bayan para parusahan ng kanyang mga tao. Pero later sa tugon ni Habakuk, he will concede. He will, kasi kilala niya pa rin ang ating Panginoong Diyos. So ang tugon ng Diyos sa unang complaint ni Habakuk ay pagpapahayag ng pagkilos niya gamit ang masamang bansa para parusahan ang kanyang rebelding bayan. Alam niyo ba, sa kasaysayan, hindi lang Babylonia. Sa Isaiah chapter 10, 5-11, makita mo doon na masama, di ba, yung Northern Kingdom. Anong ginamit ng Panginoon para parusahan ng Northern Kingdom? Ang Assyria. At binanggit doon, ang Assyria ay pamalo ng aking galit, siyang tungkod ng aking puot. At ito, ulitin naman ng Panginoon sa Southern Kingdom na matitigas din ang ulo, gagamit siya ng masamang bayan, mas masamang bayan para parusahan ang kanyang mga tao. So ang point dito, di tayo dapat magtaka because God is completely sovereign in using wicked instruments for His purposes. Kaya niyang gamitin yung masamang bansa para parusahan ang kanyang mga tao. Ginagamit ng Diyos ang karahasan ng isang bayan para parusahan ang mapaghimagsik niyang mga tao. God can do that. Kayang gawin iyon ng Panginoon. Pero ang maaring iniisip, ang problem sa atin, okay, if God is holy, how can He do that? Kung banal ang Panginoon, paano magawa ng Panginoon na gumamit ng masama? Take note, hindi ko sasabi na gumawa ng kasamaan, na gumamit ng masamang bayan para parusahan ang kanyang mga tao. Paano pag tinanong sa inyo ng mga anak niyo yan? Anong sasagot niyo? I don't know. Pero ito yung dinil ni Habakuk. Sabi ni Body Bocom, if God is sovereign, then that means at that worst moment, He wasn't absent. So kahit doon sa masamang bayan na sasakop sa Juda, nandun pa rin ang presensya ng Panginoon. In fact, kaya nga sinabi sa verse 9 na aking ginigising ang mga Kaldeo. So walang magawa ang Babylonia maliban na sila ay stir ng Panginoon to punish His people. Now, shall we say na ang Panginoon nagkasala? No. Willing na wicked servants ang Babylonia, but God remains holy. How can we reconcile that? Mahirap eh. I do not want to try. Pero compatible yung sovereignty ng Panginoon sa kasamaan ng tao. At nanatili siyang banal doon. At yun yung nakita ni Habakuk sa kanyang ikalawang daing dito sa verse 12 to 17. So, anong ginawa ni Habakuk? Sa tugon niya sa Diyos, humugot siya ng lahat ng alam niya tungkol sa Diyos. At nag-appeal siya sa character ng Diyos. Diba ito ituturo sa atin ni Pastor Joey?
Na kapag merong issue, hugutin mo yung alam mo sa Biblia. And ilawat mo sa issue na yon. Now si Habakkuk, okay, ito yung tugon ng Diyos. He will be sending Babylonia to punish his people. Now, okay, wait lang. Ito, Panginoon, ito ka, di ba? Hugutin niya yung karakter ng Panginoon. Tignan nyo sa verse 12 ng ating teksto. Beginning, sabi ni Habakkuk, di ba ikaw ay mula sa walang hanggan, o Panginoon? O Panginoon kong Diyos, aking banal. Kami ay hindi mamatay, o Panginoon. Iyong itinakda sila na sa paghuhukom, o ikaw o malaking bato ang nagtatag sa kanila upang magtuwid. So anong mga karakter ng Diyos ang nakita ni Habakkuk dito? God is eternal. What else? He is holy. He is the judge of all. Siya yung rightful owner ng lahat. Siya yung nagtatakda ng paghatol at paggamit sa kanila upang magtuwid. Now the problem here, pagdating sa verse 13, sabi ni Habakkuk, ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makatingin sa kasamaan. So ito na yung problema. Kanina sinasabi ni Habakkuk na sa harapan niya nangyari. Yung violence, nakikita ko sa harapan ko, nagpapatayan yung mga hari, nagpapatayan yung bayan ng Diyos. Pero Panginoon, hindi lang to sa harapan ko, sa harapan mo to eh. Sa harapan mo mismo ginagawa ng mga tao ang karahasan. Kaya nga, as a side note, sa tuwing tayo gagawa ng kasalanan, maaring nakatago tayo, pero ginagawa natin yon sa harapan ng Diyos mismo. At yun ang nakita ni Habakkuk, na sinasabi niya, sa harapan ng Diyos, ito ay lantarang nangyayari. Harap-harapan na ginawa o gagawin ng Babylonia ang pananakop sa harapan ng Diyos. And maganda yung ginawa ng ilang mga commentator sa verses 13 to 17 kasi they changed this into a question. Kasi consistent yung sa literature ni Habakkuk na nagsimula sa verse 12. So let me give you 6 questions na binato ni Habakkuk kasi nga hinihingi niya yung consistency ng Diyos sa paggamit niya ng Babylonia. Una, bakit ang Diyos na may malinis na mata ay hindi tumitingin sa kasamaan ay hahayaan ang masama? Sa verse 13 niya na binasa natin, why would God who is too pure to look on evil tolerate the wicked? Banal siya, di ba? He is completely holy. He is separate from what is profane and evil. Bakit hayaan ng Diyos yun? Ikalawang tanong, sa verse 13. Now, verse 13b. Bakit ang Diyos na ay mananatiling tahimik habang ang mga masama ay nagwawasak ng mga malutuwid? So yung kanina, di ba, nakita ng Diyos. Now, nakita ng Diyos, bakit wala siyang ginagawa? Bakit nanatiling tahimik ang Diyos habang yung mga masamang ito ay nagwawasak ng mga matuwid? Why would God remain silent when the wicked destroyed people more righteous than they? Sa 13b yan. Sunod na katanungan. Bakit ang Diyos ay pumapayag na manatili ang kawalan ng katarungan? Ito naman sa justice ng Diyos. Diba, banal ang Diyos? Hindi lang banal siya ay Diyos na makatuwiran. Why would God allow injustice? Sa verse 14 yan. Sabi sa verse 14, sapagkat ginagawa mo ang mga tao na gaya ng dagat, gaya ng mga isda sa dagat, gaya ng mga gumagapang na bagay na walang namumuno. So, yung making people like fish in the sea, then allow the wicked to entrap them and rejoice over their brutal behavior. So, tinatanong niya bakit pupaig ang Panginoon na walang katuwiran sa kanyang lupain? Ika-4 na question, bakit hinahayaan ng Diyos na magalak ang mga masasama sa kanilang kasamaan? So, gagamitin yung Babylonia, parusahan yung tao ng Diyos. Nakita ng Diyos sa harapan ngayon, wala siyang ginawa, nanahimik siya, nagrulang injustice, hinayaan niya pa na magsaya
yung mga taga-Babylonia. Sabi sa verse 15, kanyang binubuhat silang lahat sa pamamagitan ng bingwit, referring to Babylon. Kanyang hinuhuli sila sa kanyang lambat at kanyang tinitipon sila sa kanyang panghuli, kaya't siya'y nagagalak at nagsasaya. So hindi lang na mayagpag ang kasamaan, kundi yung gumagawa ng kasamaan, they're happy with it. Baka nga after nilang pumatay, nagiinuman sila, nagpa-party pa sila. Pero hinayaan ng Diyos na mangyari yun. Ikalimang tanong, bakit hayaan ng Diyos ang mga taong tumatalikod o sumasamba sa Diyos-Diyosan na mamuno? Why would God tolerate itong idolatrous people and allow them to reject and worship the things? Yung net na binanggit diyan sa verse 16, that brought them prosperity. Sabi sa verse 16, kaya't siya ay naghahandog sa kanyang lambat at nagsusunog ng kamanyang sa kanyang panghuli, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyoy, nabubuhay siya sa karangyaan. So hindi siya nagagalak, di ba? Yung net that they are using is ginagamit nila para sila maging marangya. So nagpa-prosper yung mga masama. So nakita ni Habakuk, bakit nangyari? Bakit hinahayaan mo ito, Diyos? Hindi lang nangyayari yon na walang injustice, naging masaya sila, nagagalak sila, at tila nagpa-prosper pa sila. So again, hindi prosperity ang measurement ng success sa buhay. Nag-prosper ang Babylonia. Huling tanong, bakit hayaan ng Diyos na patuloy na mangwasak ng walang awa ang mga masama? Why would God allow the wicked to keep on destroying without mercy? Sa verse 17, yung word na patuloy ba niyang aalisan ng laman ng kanyang lambat? Patuloy ba itong gagawin ng mga taga-Babylonia? At walang habag na papatayin ang mga bansa magpakailanman. So ang tanong niya, bakit? Bakit, O Diyos? Banal ka, matuwid ka, O Diyos, pero bakit ito yung nangyayari sa aking paligid? Kung ito ang itatanong sa atin, anong sagot natin? Again, hindi dito fit yung sagot na, okay lang yan, mahal ka ng Diyos, pagpapalain ka niya, lumapit ka lang sa Kanya at gaganda ang buhay mo. Siksik, liglig at umaapaw. Hindi fit ang ganong message dito. And we ask, mali ba si Habakuk na asahan ang Diyos na kumilos ayon sa kanyang kabanalan? Is it wrong for Habakuk to throw these questions kasi alam niya na banal ang Diyos? Tanungin ko kayo, mali ba kay Habakuk yan? Hindi ba tama lang na tanungin niya ang Diyos dito? Na bilang matuwid na hukom, na kumilos ang Diyos ayon sa kanyang kabanalan. So, tignan nyo yung complaint ni Habakuk, again, he is concerned, meron siyang genuine concern sa kaluwalhatian, sa karakter, sa kabanalan, sa katarungan ng Diyos. Inaasahan niya na matigil na itong lahat, gaya ng una niyang sinabi sa verse 2 na yung tulong na kanyang hinihingi. Pero, ito yung struggle niya, ito yung ayon sa kanyang limited na pagkaunawa. Hindi Diyos si Habakuk. At ang tinatanong niya ay isang Diyos na mas marunong sa kanya. So dito na bumabagsak minsan yung sa atin, our understanding of theology, of who God is, and yung application sa karanasan natin. Nag-struggle si Habakuk doon at hindi malabong mag-struggle tayo. At tingin ko nag-struggle na tayo dito sa mga katanungan ni Habakuk. So kilala ni Habakuk ang Diyos at dito nag-uugat ang kaguluhan at kabigatan sa kanyang puso. So mas matindi pa ito sa kaguluhang nakikita niya sa kanyang paligid at malaman na tila hindi ito ayon sa katangian ng Diyos. Pero ang punto dito, kahit hindi niya maunawaan, hindi nag-end si Habakuk na ayoko na maging prophet mo. Hindi siya nag-end doon. May questions siya, pero nanatili siya sa panalangin. Na kahit hindi niya maunawaan ng lubusan ang mga nangyayari, Habakuk never forgets the fact that God has a hand
in all this. Hayaan ng Panginoon na mangyari ang kasamaan at sa kanyang banal na providensya, hayaan na itong mangyari maging sa atin din. And even at the last point of his complaint, he directed it to God. At maraming daing si Habakuk, ngunit ito ang naunawaan ni Habakuk. God is never responsible for the sins of his wicked instruments. Kasi kilala niya ang Diyos. He knows God is righteous and He will judge. Ito yung struggle niya. Yung kanyang struggle ay hindi dahil sa pagkaalam niya, pagkakilala niya sa Diyos, kundi doon sa mystery, kung paano yung banal na karakter ng Panginoon ay mai-reconcile doon sa choice ng Panginoon na gumamit ng masamang bayan para parusahan ang kanyang mga tao. Marami siyang complain. That's true. At tayo din maaring may complain sa Diyos. Huwag na tayong maglokohan na wala tayong complain sa Diyos. Pero iniwan na ito sa kamay ng Diyos na kilala niya. Kaya sabi ni Matthew Henry, the prophet lodges the matter in God's hand and leaves it with Him, as the psalmist does. Arise, O God, plead thine own cause. So may tanong siya sa Diyos, mayroon siyang complaint, pero hinayaan niya ang Diyos na maging Diyos. Noong August 15, 19, sinalanta po ng salot ang Zurich, Switzerland. Ang Switzerland ay naging isa ring pinagmula ng reformasyon, tinatawag na Swiss Reformation, sa pamumuno ni Ulrich Zwingli. At itong salot na ito ay nagpatuloy, 1/4 ng population nila ang namatay. At si Zwingli din ay nakaranas, nagkasakit din siya, halos mamatay siya doon sa peste na sumapit sa kanilang bayan. Bukod pa doon, tinuligsa din ni Zwingli yung sistema sa kanilang bayan kasi puno din ng kawalan ng katarungan. Yung mga sundalo, pinagbibili yung kanilang mga sarili na immorality. So, hindi lang yung salot na sa kanyang bayan, kundi yung nangyari din sa mga sundalo na dapat ay gumagawa ng hustisya. Pero sa gitna ng salot na ito, humantong sa panalangin. Naisulat ni Ulrich Zwingli ang kantang The Plague Song. Isang awit sa gitna ng salot. Ito yung isang line doon. Do as you will, for I lack nothing. I am your vessel, to be restored or destroyed. Sa Tagalog, gawin mo ang iyong nais sapagkat wala akong kakulangan. Ako ay sisidlan mo, ibalik man o wasakin. Na dito, sa kasaysayan, hindi lang sa Israel, sa reformasyon, na naranasan ng mga nauna sa atin, malinaw yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Kasi kilala nila ang Diyos. Pero ang tanong sa atin, kilala ba natin talaga ang Diyos? Kapag dumadaan tayo sa kabigatan, meron ba tayong nahuhugot na karakter ng Panginoon na that we can appeal to God na, Lord, eto ka, di ba? And you rest doon kahit sa form ng pagdaing sa Panginoon, tayo ay nakontento na iwanan iyon sa kamay ng isang soberanong Diyos. So as we end, nakita natin na yung panalangin ng ating puso ay tinutugunan ng Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban upang tayo'y patuloy na tumawag sa Kanya. Hindi in-spoon feed ng Diyos si Habakuk, right? Kundi yung sa tugon ng Panginoon kay Habakuk sa verse 5 to 11, ito yung nagbunsod kay Habakuk na tumawag pa sa Panginoon. So yung sa mga karanasan natin, ito'y dapat na magdulot sa atin na tumawag sa Panginoon. And let me leave you with these 3 challenges or encouragement as we end this sermon. Una, let us trust in the Lord our Father who hears and answers our prayers even though we may not feel it.
Magtiwala tayo sa Panginoon na ating Ama, tayo kanyang mga anak, na nakikinig at tumutugon sa ating panalangin kahit hindi natin maramdaman. Diba si Habakuk nga sabi ng Panginoon, hindi mo paniwalaan to, nagagawin ko to. Pero ginawa ng Panginoon. Kahit dahil ang Diyos ay natiling banal, matuwid pa rin siya, mahabagin, kahit madalas nating hindi maunawaan ng kanyang paraan. Dahil ano ba sabi sa Isaiah 55 verse 9? For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya nga sa isang kapatid na recently dumanas ng kabigatan, merong nag-reach out sa kanya. Ang sinabi ng kapatid, nakaka-encourage na marinig na sabihin ng isang kapatid na, ang panalangin mo kapatid ay sapat na. Dumadaan siya ng mabigat na kabigatan, ang tugon niya sa isang kapatid na umabot sa kanya, sapat na kapatid ang iyong panalangin. Kasi nakikita niya, kahit doon sa kabigatan niya, makapangyarihan ang panalangin. Diba, reminder ni Pastor Ranji kanina, na the prayer empowers the church. It empowers the church. How about you as an individual? Pinapalakas ka ba ng panalangin na lumapit at dumaing pa sa Diyos? Pangalawa, let us persevere in prayer despite the prevailing troubles around us. Kahit puno ng kaguluhan sa paligid natin, manatili tayong nanalangin. Kahit na may takot sa ating puso, manatili tayong nanalangin. Di ba, hindi ba ganito yung naging kalagayan ni Jesus? Na yung paparating na yung pagpako sa kanya sa krus, 3 beses siyang dumaing sa Ama, pero ano yung laman ng kanyang panalangin? Not my will, but your will be done. Pinakinggan ba siya ng Ama? Hindi mo pwedeng sabihin hindi eh. Pero iyon ay ayon sa kagustuhan sa malayang pamamahala ng Ama na naisagawa ang kanyang plano through the death of His Son. And this same Son, Jesus Christ, ang siyang nanalangin para sa kanyang mga tao upang nang sa gayon, kahit sa ating kabigatan, tayo'y manalangin ng patuloy. I'm not sure if this is Spurgeon, sabi niya, malaking encouragement na malaman sa kanya na sa kabilang kwarto, merong nanalangin sa kanya. Kahit umiiyak siya, nabibigatan siya, sa kabilang kwarto may nanalangin sa kanya. And the Christ who is praying for us, hindi lang sa kabilang kwarto. He is in heaven. Nagtagumpay, dinaig ang lahat ng karahasan, at siya'y nanalangin upang tayo'y magpatuloy. So masama ang nangyari kay Jesus, in our perspective, yes, pero plano iyon ng Diyos for our good and for His glory. And lastly, let us cultivate a greater knowledge of who God is according to His Word. Si Habakuk, dumaing siya sa Diyos, pero yon fueled ng kanyang pagkakilala sa Diyos. Now, kung hindi mo kilala ang Diyos, you cannot pray this way. Kung hindi ka loaded ng attributes ng Panginoon, na siya ay banal, makapangyarihan, mabuti, hukom na matuwid, you cannot pray this way. Kaya nga sabi ni Pastor Noel Espinosa sa kanyang sermon, na if Satan cannot keep us from knowing the doctrine of God's sovereignty, he will cause us to misapply it. Ano yun parang nakandado, God is sovereign, yes. Pero paano yung application sa buhay natin? God is sovereign, pero dumaan lang ng isang kabigatan, nakalimutan na kung sino ang Diyos. Yan ang karanasan natin. So may mga daing ang ating naguguluhang puso, pero ito nawa ay daing na ating dadalhin sa ating Ama na kilala natin. So mga kapatid, kaibigan, ano ngayon ang daing ng iyong puso? Anong laman ng iyong puso na iniiyak mo sa Diyos ngayon? Maaring kasalanan na matagal mo nang dinadalangin sa Diyos na hindi mo mapagtagumpayan. Maaring problema sa trabaho na hindi magkaroon ng success kasi hinaharang ng boss mo.
Maaring karamdaman na nagbibigay sa iyo ng hirap araw-araw. O kaya pamilya na umahamon sa iyong pananampalataya. Anong daing ng iyong puso, kapatid? Mabigat ang sitwasyon, manalangin ka. Hindi mo maunawaan kung ano ang layunin ng Diyos sa mga hamon sa buhay mo, manalangin ka. Naguguluhan ang iyong puso, manalangin ka. Dahil siya'y nakikinig ayon sa kung sino siya. Tayo manalangin. O Panginoon, salamat sa paala sa amin na kagaya ni Propetang Habakuk, meron kaming mga legitimate concerns that may cause us to cry unto you, na dumaing sa iyo, O Diyos. Pero reminder din sa amin na bukod sa mag-persist kami sa panalangin na mahirapan kami manalangin kung hindi ka namin kilala. Kung hindi kami loaded ng kung sino ka. Kung wala kaming mahugot na katangian mo to appeal to your goodness, to your holiness, to your justice. Mahirap mag-persist in prayer kung hindi kami lumalago sa pagkakilala sa inyo. So, gaya ni Habakuk, Panginoon, nawa sa aming mga daing, mga iyak ng aming mga puso, naguguluhang mga puso, na i-comfort mo kami dahil sa panalangin, nandun ang yakap mo. At kami bibigyan ng karatagan maging sa oras ng kabigatan. Ito yung naway magsilbing hamon sa mga kaibigan namin na they cannot call upon you if they do not know you in Christ. So naway sila'y tumawag kay Kristo na siyang nagliligtas, and only then and there sila'y makatawag sa iyo bilang Ama na siyang tumutugon ng may awat habag sa aming mga kahinaan. Salamat po, Ama, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.